Okay, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, It's a Chop. So, ngayong araw na to, meron tayong inilabas na carnivorous plant. Ito yung King Sanju o yung Drosera regia. Ito yung ginawa natin ng video na namatay. Tapos, nag-produce siya ng parang basal growth sa kanyang root system na naging sa kanya, kumbaga ayun yung nabuhay sa kanya uli, nag-revive sa kanya. So ngayon, ilang linggo na, or I think almost a month, or isang buwan na yan dyan sa sa may Nepenthes area. At ngayon nagjuju na at nakakahuli na siya ng mga insekto. So sabi ko, kung kinaya niya dun sa medyo harsh na condition, kasi bandang bandang dun sa may Singawan dito banda so ibig sabihin may hangin dyan, air circulation, mainit din. So sabi ko, bakit hindi ko na i-try dito sa labas, kasi kung kaya niya na dun, baka kaya niya na dito sa labas. Kasi yung ibang mga kakilala ko, like yung taga Bicol, tapos yung naikwento na taga Tondo yata yun, around Manila, nakapagbuhay sila ng regia sa outdoor at nag-juju na rin, although hindi ganun daw kabilis lumaki, pero nag-juju. So bakit hindi natin i-try ngayon dito sa atin, na ilabas na rin natin to. Total may dumating tayo mga regia na bago, baka makatulong sa kanila kung mas bibigyan natin sila ng more air circulation at access dun sa mga insect na maaring mahuli nila dito sa labas. At kapag successful ito, so yun, mabilis natin ma-acclimate yung mga King Sanju natin. Actually, may isa rin akong pinaplano. Gusto kong mag-sacrifice ng isang cephalotus after maybe 2 to 3 weeks. I-outdoor natin, pulsan. Tingnan natin kung kakayanin yung klima dito sa Cavite, kasi last time ay hindi nila kinaya. Nandun sila sa live sphagnumos. Baka kapag wala sa live, baka mas mabuhay sila. Tingnan natin, kasi ang gusto kasi ni cephalotus naman ay yung merong kumbaga drying period, na yung mabilis na nauubos yung tubig sa ibabaw ng niya, yung aerated sa media niya. So ayaw niya yung waterlog. So tingnan natin, kaysa dun yun mamatay sa loob ng di ba, sa loob ng growing area natin sa loob. As of now okay naman sila pero tingnan natin, baka pwede naman nating i-outdoor, kasi pagka na-outdoor natin yung halaman, tingnan nyo naman yung nagiging itsura. Ayan, tingnan nyo, ang gaganda ng kulay nila. Ayan ay without any access sa grow light. Kami ay 6 years na mahigit na nag-aalaga ng carnivorous plant. Before pa ako mag video dito, vlog at pag picture ay nag-alaga na kami ng carnivorous plant. Una-una ay Venus flytrap talaga, kaya dito kami talaga unang-una kami nakapag-collect rin ng carnivorous plant sa ng DFE. Kaya nga ngayon tingnan nyo, ito yung kararating lang ng Friday ng tanghali at naipaso sila nung gabi na. So Friday, Saturday, Sunday, ngayon ay Tuesday. So 3 days mahigit, 3 to 4 days. So ngayon tingnan nyo na itsura. Nakasarado mga traps yan, walang kakulay-kulay, leggy, maputi. Ngayon ay open na. Hindi pa siya totally open na, yung alam nyo yung bukang-buka na ng mga traps. Pero napapansin nyo na bukod sa nagkukulay na, anong cultivar to, hulaan nyo. Mula-mula. Tapos kung papansinin niyo yung lashes na itong mga to, kung makakapansin lang nito, may mga may-ari talaga na itong mga cultivar na to. Ayan kita niyo yung mga lashes na ganyan, yung may mga dikit-dikit na parang fuzzy. Ayan
So ayan, ang cultivar nito ay B52. B52. Big Mouth, sorry. B52 hindi ganyan. Ayan, Big Mouth siya. So ito naman, ito yung kararating lang na medyo mag-green-green pa nung nakaraan. May green-green pa rin naman siya, pero kung mapapansin nyo, ayan, mamula-mula na. At ilang linggo lang to, grabe na pula na ito. So, diba, okay rin naman sa sa outdoor. At kumbaga, obserbahan nyo lang yung first cycle niya kung gaano kabilis matuyo yung mga media. So, pa-follow up nyo na. Ito yung kombinasyon ng top watering and water tray para matipid. Kapag ka nagta-top watering kayo, nawawash yung media sa taas. Tapos, naiipon naman yung remaining water sa baba. So, hindi yung mataas yung trays niyan. Enough lang para mag-retain ng konting moisture. At yung excess kung sakaling umulan ay matatapon sa limit ng kanyang pagiging trays, no? So ayan yung red piranha naman yan, diba? May mga naka-open na rin na traps, pero hindi pa open na dun sa hinahanap natin na at hindi pa rin siya ganun kapula, pero kung obserbahan nyo yan, sa mga susunod na araw makikita nyo kung gaano kapula yan. So ito naman yung giant traps. Ito yung isa sa mga kaya ako kinuha, classic looking na BFT. No, kung nakapag-collect kayo ng mga BFT ni Sir Volker na mga clone giant, ito yung isa sa mga kumbaga kahawig noon. Ayan, giant trap. Malalaking trap, makukulay, swak na swak sa mga beginner na gustong makapag-alaga ng BFT na madaling alagaan, malalaki, no? At yan, no? Baga, kasi ayaw ng mga baguhan yung maliliit. Parang hindi kasi sulit yung pera mo pag bumili ka ng maliit na pero sa mga collector, maliit pa laki, basta wala pa sila nun. Kasama yan sa basta legit cultivar. Ayan. Tsaka yung uniqueness na andoon. At talagang rightfully named talaga, hindi yung rename lang. Ayan. Tapos eto Dutch naman, isa sa mga bago natin BFT, although matagal na to na cultivar. Ayan, Dutch. Gusto ko dito kasi malalaki talaga siya, tapos nag-upright pa. So isa rin yan sa mga gusto ng mga beginner, yung patataas yung tubo. Kasi bakit? Ayun yung nakikita nila sa internet So ingit sila sa mga mga nag-upright. Pagka ganito naman nabili nila kasi may cycle na papa wide, no? Ganito rin naman to si Dutch. Ano niya, papa wide siya ngayon. Pero nagpo-produce siya ng upright. At kung hahanapin niyo yung pinaka reference picture ng Dutch, ito talaga yung upright na cultivar. Pero alam nyo ba, yung mga upright cultivar ay nagpo-produce rin ng wide traps. Yung pa wide talaga siya. Cycle kasi yun. So ito naman yung salmon. Ayan, upright na nga rin si salmon Hindi tayo makakita ng upright na salmon dahil tayo ay outdoor setup. Pero kung tatanungin nyo ulit, anong naman ang meron sa salmon? Ang salmon po ay parang salmon talaga. Mamuti-muti at mayroon siyang pattern sa mga leaf niya. Kaya nga tinatawag rin siyang parang pinakamura na na variegated na BFT. Ayan Ganyan siya. Hindi mo siya makikita agad-agad May mga cycle kasi yung minsan wala yan, green na green, minsan naman meron. Ang maganda dito kay salmon, pati sa traps niya, yung mismong traps, nagmamanifest yung ganyang pattern. Actually, mas maganda yung pattern niya sa traps. Kasi parang shark siya. Ewan ko ba tinawag natin na salmon Ito, tingnan nyo. Ganyan yung traps. Diba? So ganyan si salmon. Tapos nagkukulay rin siya, maputi. Parang si Oncorhynchus. Ayan, kaya rin si Oncorhynchus hindi ko pa siya nakikita ng talagang yung pinaka lumalaki. Kasi nabili ko siya, nabuubos agad kaya hindi ko nakita. Ayun yung disadvantage ng seller.
na hindi nagtitira. Kaya nyo, pag nakakuha tayo ng isang trace nun, so makikita sigurado natin yung mga matured feature na. Ito naman si Harmony. So ngayon si Harmony, kita nyo naman talaga yung pagiging maganda ng lashes ng traps niya, yung pagiging unique niya. Ito yung medyo may kamahalan din na nakuha ko, pero ayan, sulit naman. So tinitingnan ko yung mga ano niya, maganda yung kanyang lashes na yung tawag natin. Ayan, yung mga ito. Ayan. So pagka lumaki pa yan, mas makikita natin yung kakaiba sa kanyang traps. Kasi yung dulo niyan, kung papansin niyo, hindi yan talaga patusok. Parang may daliri yan sa dulo. Ayan. Kaya maganda yan. Kaya siguro Harmony kasi parang note yung bawat dulo ng kanyang lashes. So tapos ito yung ano naman, Dragon Scale. Ito yung parang Shenron na extreme kung mag Shenron. Grabe. So, halos tubuan na ng parang cactus na bristle yung petal niya. So, yung mga nakabili sa akin na ito, yung pinakamaganda ko napunta kay Ma'am Gladys. Ayan. So may mga anak na rin yun at talagang malaki na. So ito papalakihin pa lang natin at papakulayan natin dito. So ayan. So maganda rin yan kasi unique. Isa sa mga talagang magandang i-collect. Matibay rin yan kung sa matibay ang pag-usapan. Tapos ito naman ay yung Joe. Sayang nga hindi tayo nakakuha ng Joe Smiley. Ito yung Jaws na parang green red ng version ng Red Piranha. Ayan. Ayan. So marami ring may type dito kaya in-acquire natin siya. Ayan. Maganda rin naman actually. Sa mga beginner, pwede ito. So ito yun naman yung Alba. Nag-juju na sila. Kagabi diniligan ko yan ng tap water, pero tingnan nyo naman, kahit ngayong umaga meron silang dew na na-produce. Merong akong post na nakita sa online na kahit na diligan mo tong tap, hindi nawawala yung dew. Masipag silang maglalabas ng dew. At kung mapansin nyo, may mga bees sa paligid. Ayan. So hindi yan nakaka-harm sa kanila dahil hindi naman pansinin niyo, may nahuli bang bees yung mga carnivorous plant ko. Matatalino ang bee kaysa sa ibang mga insects. Hindi sila pupunta kasi may signal sila sa ano nila eh. Kumbaga nag-work sila as a team or as a monarchy ba tawag doon. Babae kasi yung ano yan eh, yung leader nila, queen. So sinisignal nila kung saan yung safe na mag-harvest ka ng tubig, ng moisture, ng nectar, ng pollen. So kaya ayan, napunta lang dun sa safe spot. Although may nahuhuli pa rin, pero hindi ganun karami na mauubos sila. Ayan. Yung white, ayun yung red pala, tingnan nyo yung red na. Tapos ito yung mga BFT natin na well acclimated na dito. Dun sa mga BFT na nagsacycle, mapapansin nyo may time talaga na parang, ayun mo yun, parang pumapangit yung ano nyo, yung mga BFT nyo. Pero huwag kayong mag-alala doon kasi dumadaan lang sila sa cycle. Kung ikaw natutulog ka, di ba? Pagising mo, no, kung maladiwata ka nung natulog ka, pagising mo malahator na yung itsura. So, ganoon din yung mga BFT, no, kailangan na nila magpahinga. No, pag nakapagpahinga yan sila, ayan, susimula ng gumanda yan. Bigyan nyo lang yung right light environment, like yung magandang sikat ng araw, na magandang media, pest free na environment. Ayan, nagaganda yan ng automatic. Hindi nyo kailangan bigyan ng kung ano-anong chemical yan. Ito ba binigyan ko ng kahit isang patak na chemical? Hindi. Oo. Itong mga to, akala ko nga wala nang pag-asang gumanda to. Kung gumanda pa, yung iba na i-release ko na, i-benta ko na. No? So kaganda rin yan, no? Kumbaga hintayin nyo lang. May mga time na ganito, oh. Tingnan mo, ito papaganda pa lang, pero nag-uumpisa na maglabas ng mga magagandang ano, ng
magagandang traps. Ganito sila pagtulog. Pagtulog sila, hayaan nyo lang, gaganda rin yan, lalaki uli, gaganda. Matagal lang talaga yung dormancy sa Pilipinas kasi wala nga tayong yung winter dormancy. Meron tayo dito taglamig. Ito nung taglamig, niripat ko siya. So na-delay yung kanyang pagising. Yung iba, okay yung gising ng iba eh. Gaganda na. Na-release ko na nga yung iba. Mga nakarang araw. So ito, papagising pa lang si King Henry. So ito pala yung difference ni ni Ongki Horongkus. So tingnan niyo, maputi-puti rin si Ongki Horongkus. At may mga rin, pero maputi siya talaga yan. Madilaw, parang yellow BFT siya. May pattern din yan tulad ng salmon. So ayan. Maraming mga kababalagyan dito sa BFT kaya exciting rin alagaan. Sa kayo nakikita na halaman nag-flower tapos sinubukan sa flower stalk ng isa pang halaman. Dinijoke ko nga yung mga nagtatanong, sabi putulin na daw. Sabi ko hindi, inihintay ko yan mag-flower. Yung false BB pa rin. Ang bilis kaya maglumaki niyan. Biruin nyo, mature plant. Hindi lang siya false BB pa rin. Mother plant na rin to, mas malaki pa siya sa nanay. Bonjing na. At ang daming palabas. At dito nyo makikita yung anatomy or biology ba? Anatomy ng BFT. Rhizome. May rhizome ba itong false BB pa rin? Meron. May rhizome din siya pero hindi ganun kaputi nung nasa mga ilalim kasi na rhizome, di ba, puti. Ito mamula-mula, mapink-pink. Ayan. Tapos di ba ang BFT kaya siya may traps kasi ayun ay modify leaf. Nakikita mo na ba kayo ng leaf talaga ng BFT, di ba? Ang leaf ng BFT na walang modified leaf ay ganito. Ayan cute. Parang gumamela o rose na maliit, miniature. Ayan walang leaf, walang modified leaf na BFT. Mukha lang siyang normal na leaf, diba? Kung papansinin nyo, diba? So doon naman sa nagsasabi dun sa may nakita akong nagtanong kung anong itsura ng successful na pollinated na flower or seed buds ng BFT. Yung field ganito yan. Hindi nag-produce ng seeds. Parang hindi niya kaya mag-produce, or hindi ka naging successful sa manual or pollination ng mga pollinator dati dito. Ganito naman yung successful, yung medyo matataba, pabilog. Ayan. Hihintayin nyo na lang yan na magkakaroon ng seeds. Parang dito rin, hindi lang kita. Ang ganda ng camera ko. So ayan, ayan yung kaganapan dito sa ating growing area. Actually marami pa akong gustong i-share sa inyo. Yan ang 18 minutes na to. Marami akong mga experiment dito sa loob. Kahit gabi napunta ako dito para mag-propagate. Kagabi nag-propagate ako ng Adelaide kasi nabili yung isang tumpok na Adelaide na bigay ni Sir Raylon. Kaya kailangan ko ulit yatang makipag-swap sa kanya. So kagahapon nag-dry yung mga sphagnumos ko. So ang ginawa ko, nilipat ko yung mga iba doon para maka-access sa tubig kasi mas matubig dun sa lugar na yun at mas maliwanag. At ayan, nag-isip rin ako na ilabas yung aking Siberia para mas maarawan kasi dito filtered sun eh. Kaya na pag nilabas ko to, hindi ko alam kung kakayanin niya talaga. Kasi nung last time na nilabas ko to, medyo nag-itim-itim yung mga nag-itim-itim yung traps niya sa dulo. Pero ang ganda naman ito, tinumubo na siya ng malaking traps. Hindi madali mag-alaga ng variegated na mga BFT kaya hinahinay doon sa mga baguhan tulad ko, sa mga nag-aalaga ng ganitong klase ng Although maganda pa rin naman siya sa tingin ko at kasi mas maganda yung lagay niya kaysa dati.
So, yun. Hindi natin sa mas maliwanag. After ng ilang panahon, ilalabas ko ulit ito. Tatry ko uling outdoor. Ano, so, ayan. Ganda ng mga picture natin dyan. Tsaka ko na ipopost after 2 weeks para lahat sila lahat may magandang picture. Pero may may-ari na ng iba dyan. Kaya, ayan. Thank you sa mga nag-a-avail. Kasi sa mga group ng mga in-acquire natin, hindi naman lahat maganda agad eh. May iba nga namamatay pa. Pero ayun, pagka may mga nagpe-perk up, gumaganda, ayan, out natin. Yan din yung mga bago at luma natin. Tapos ito pala yung update sa growing area natin ng Sphagnumos. Actually may kinukumpleto ko to na may yung third layer makumpleto natin. Ayan. So ayan, Sphagnumos. 3 layer yan. Bawat layer 11 na trays. Sa 11 na tray, sa isang tray 4 na tab yung mabubuo mo na tagwa 1 liter. So ganyan na yung aming kasi nag-out kami ng per tab at per tray. Pero ngayon parang ayoko muna mag-out kasi gusto ko ang i-prioritize yung growing condition dito. Para ayun, alam niyo yung gusto ko ma-achieve yung 70 to 80% na constant na stable yung humidity dito para makapag-collect tayo ng mga high-end na mga ngangailangan ng mga intermediate to highland setup. Ayan, no? So ito yung mga yung mga Helianthera. Okay naman sila. Burchichinia parang pwede nga ito sa outdoor. Ito-try ko na ito yung outdoor din, yung isa dyan. Kasi syempre, yun nga, tulad kanina yung nasabi ko, kung pwede nyo namang i-outdoor, bakit hindi? No? Kasi sa outdoor, makikita nyo yung full potential, no? Yung full na ganda, no? Nung mga halaman nyo. Pag nasa loob kasi yan, safe yan, mabubuhay, tatagal. Pero hindi nyo makikita yung mamumula yung mga traps nila. Ayan. Tignan mo to. All green to, di ba? All green. Pero kapag napulsan sila, nagkakaroon sila ng konting hue ng tawag gulay dyan. Red, peach, or pink, ganyan. Ayan, all green yan na cultivar. Nasa pulsan sila pero green na green pa rin. Hindi siya tulad nung iba na pagka naarawan, nagpupula yung traps. So hindi yan masyadong mabenta sa baguhan. Although malaki siya na klase, no? Ito yung mabenta sa mga collector. Pero sa baguhan, tingnan nyo naman to, pulsa niya, no? Pero green pa rin. Ang laki pa, alampas na sa sa pot niya. Yung pot niya 3x3 inches. Ito yung pinakamalaki kong trap size. Sino nyo naman, oh. Laki. Siya na dyan yung superworm. Gaalaga pala ako ng superworm ngayon. Sunod tayo ng video nun. Ayan. Tapos ito yung kapag ka nag-field ng pag-flower, ganito yung tsura. Tapos hihintayin nyo ulit siyang gumanda. Ang tagal nito bago gumanda. Kaya isipin nyo muna kung pagpa-flowerin nyo yung mga nyo. Pero hindi lahat May mga iba kahit pag-flower magaganda pa din. Tulad na itong isang royal red. Ganun din talaga, may iba't ibang case sa pag-aalaga. Kung tulad dito, marami kayong may spare na mga plants, pwede nyo pagbulak-bulakin. Pero kung wala, cut nyo na lang yung stock para mas gumanda, tumaba yung inyong halaman. Kasi hindi nyo rin alam kung magiging successful. Ngayon lang kasi naghahanap ako ng paraan para magkaroon ng unique cultivar dito sa ating growing area. Biruin nyo, nag-a-upright rin pala to si Onchihurungus. Ganda. So ayan, sige. Ito nag-produce na rin pala ito ng Pulse BB Pari. Ano to? Ito yung si DM Romeo. Ayan. So ayun lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless. Bye bye.